Mga kapatid, panawagan ng US Congress sa NATO countries, atakihin na daw ang North Korean troops na nasa Ukraine. Yan ang ating bibigyan ngayon ng reaction video at bibigyan natin to ng commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Samahan ninyo ako mga kapatid dahil itong mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, sa ating mundo, malayo man sa atin yan, ay apektado mga tol ang ekonomiya at posibleng maapektuhan din tayo mga tol. Kaya dapat meron tayong alam sa mga nangyayaring ganito kasi baka biglang magkaroon ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, isisi ninyo sa presidente. Hindi niya kontrolado tong mga ganito mga kapatid at kahit na sino pa sigurong presidente ang mauupo dyan, ganyan at ganyan pa rin ang mangyayari. Ito sinasabi natin to mga tol, hindi para hindi kayo magalit sa presidente, kundi para magkaroon tayo ng kapayapaan dito sa Pilipinas. Mga tol kasi ang nangyayari dito sisihan Yun ang nangyayari kaya nagkakaroon ng kaguluhan dito sa Pilipinas. Away politika mga tol, ang gera dito sa Pilipinas. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. The United States and other NATO countries should give Ukraine the ability to strike targets deep inside Russia in response to North Korea sending troops to help the occupiers, said House Intelligence Committee Chairman Republican Mike Turner. In addition, he also advocates directly attacking North Korean troops if they are found on Ukrainian territory, writes Voice of America. The United States currently has a policy that Ukraine cannot use weapons provided to it by NATO countries and the United States to attack actual military targets in Russia. So, for example, if Russia uses a military system to attack Ukraine from Russian territory, Ukraine cannot attack that system in response with US weapons or local systems, Turner said. According to him, the US presidential administration now believes that Ukraine's alleged retaliatory strike on Russian territory could be a provocation, while he states that the first strike from Russia should have been a provocation. Turner has previously explained that the participation of North Korean troops in the war against Ukraine should be considered a red line for NATO and the US in particular. It is reported that Ukraine's allies should not rule out an attack on them in the event of the actual use of North Korean soldiers in the war. I think the United States and NATO allies should seriously discuss and consider attacking directly North Korean forces if they are in Ukraine and attacking it. North Korean forces do not belong in Europe. They should not be attacking a European country, Turner added. Yun nga mga kapatid, hindi ko alam kung alam kaya nitong mga North Korean troops mga tol kung ano ang pinapasok nila, Hindi ata nila alam mga tol kung ano pinapasok nila kasi malamang wala silang balita doon sa kanilang bansa. Kasi nga nasa saradong mundo mga tol. Hindi nila alam kung ano ang mga nangyayari sa labas ng bansa nila. Wala silang ka-idea doon. Basta ipinadala sila dyan, sisweldohan sila ng malaki, sasabak sila. Pero hindi nila alam mga tol, baka wala silang ka-idea kung kailan nagsimula yung kaguluhan dyan at kung sino mga makakalaban nila. Imagine that mga tol, kung gaano kasarado ang North Korea sa labas na mundo. Wala silang access sa internet, Hindi sila pwedeng makapanood nga ng mga movie na gawa ng ibang bansa, mga tol. Pero mo mga tol, ang Russia, isang malakas na bansa, nahirapan sa Ukraine. Russia 'yon mga tol. Alam naman natin kung gaano kalakas 'yon. Nahirapan sila sa Ukraine. Ito pa kayang North Korea na troops na pinadala ni Kim Jong-un, na ngayon ay tuwang-tuwa doon sa kanyang ICBM na tinesting niya nung nakaraan para ipagmalaki sa United States na etong missile na meron kami ngayon kayang umabot sa kalupaan ninyo. Tuwang-tuwa si Kim Jong-un mga tol. Habang ito na ang pinaniniwalaan ng marami na baka ito ang kapalit nung missile na yon, galing Russia daw siguro yon dahil maraming ulit na at nagtangka ang North Korea na mag-develop ng ganong klaseng ICBM pero lagi silang nabibigo at ngayon
na ipakita nila na meron na silang ganon, world's strongest ICBM nga ang tawag ng ibang media dun eh. Kaya ang paniwala nung marami, baka galing sa Russia yan. Yung missile yan, technology na yan galing sa Russia. At ang kapalit nun is etong ang mahigit 10,000 kawal mo ang pinadala mo sa Russia. Ngayon dito sa Ukraine, merong rules, meron silang policy na hindi nila pwedeng gamitin etong mga weapon na galing sa Western countries laban sa European countries, di ba? O laban sa Russia. Pero ngayon, ang aatakihin nila, pwede nilang i-consider, aatakihin nila, etong mismo, mga North Korean troops na walang kamalay-malay siguro kung ano ang pinasok nilang mundo. Diba? Nakakaawa din kung tutusin ang kalagayan nila mga tol, no? Kaya sunod-sunuran lang sila sa gustong mangyari ni Kim eh. Tuloy natin. The article states that the congressman also stressed that it is in NATO's interests to prevent Asian and in particular North Korean communist troops from marching in Europe. Recently, Defense Secretary Lloyd Austin said that North Korean troops wearing Russian uniforms and carrying Russian equipment are moving toward Ukraine in what he called a dangerous and destabilizing development. The US and South Korea say some of the North Korean troops are heading to Russia's Kursk region on the border with Ukraine, where the Kremlin's forces have struggled to push back a Ukrainian incursion. Biruin mo no, mga North Korean troops nakasuot ng Russian uniform, 'di ba? At dala-dala nila mga kagamitan din ng Russia. Na ngayon ay papunta na sila doon sa Kursk region at kumbaga ginawa silang frontline, no? Sila yung isinabak mga tol. Ang sabi pa nga doon sa ibang report sinyalis daw ito ng desperasyon ni Putin at humihina na daw. Pero in 100 years first time daw to nangyari na nag-import pa siya ng kanyang mga gagamiting sundalo. Talagang makikita mo mga tol, hindi naging ganun kadali, no, yung pinasok din ni Putin na laban sa Ukraine. Some North Korean advance units have already arrived in the Kursk region, and Austin said the likelihood is pretty high that Russia will use the troops in combat. Ando dun eh. Ando dun na sa Kursk region eh. Kaya ngayon, etong US Congress, si Turner, mga tol, ang panawagan niya sa NATO countries, no? Atakihin na, no? Etong North Korean troops. Kaya nga sabi nung isa dun sa mga napanood natin balita, di ba? Ang babala ng Amerika is uuwi kayong in body parts o in body bag, sabing ganun. Residents on Friday assessed the damage caused to their town after flooding devastated Spain's Valencia region. 2 days after the Ito. Ibang balita na to mga tol, no? Anyway, bilang isang Pilipino mga tol, no? Though malayo sa atin itong nangyayaring kaguluhan dyan, pero di ba nga nung nagsimula ang labanan dito sa Russia at Ukraine, alam naman natin mga tol, naging apektado talaga yung presyo ng ating mga krudo. Di ba? Umabot pa nga sa ibang lugar, umabot ng 100 pesos eh. Di ba? Kung bakit natin pinapanood at inaalam itong mga ganitong bagay, para aware tayo, para hindi tayo nagtataka anong nangyayari sa Pilipinas, bakit ganito. Kasi kapag tumaas ang presyo ng krudo, mga tol, automatic nagkakaroon ng domino effect eh. Naapektuhan din pati mga pangunahing bilihin. Sinong sisisihin ng mga taong walang alam? Di ba? Siyempre sisisihin nila yung gobyerno, sisisihin nila yung namumuno. Sasakyan naman yon ng mga kalabang politiko. At gagamitin yung mga taong walang kaalam-alam, 'di ba, para mag-aklas diyan sa nakaupo mga tol. O 'di ba, walang kwenta yung nakaupo, ang mahal na mga bilihin, ang mahal na mga gastusin. Pero ang totoo mga tol, kahit sino pang presidente ang iupo mo diyan mga tol, 'di ba? Siguro makakagawa ng paraan pero hindi niya mapipigilan talaga yung punot dulo dahil ang nangyayari talagang kaguluhan diyan sa bansang yan o sa mga bansang yan ang nakakaapekto mga tol sa takbo ng ekonomiya natin. Kaya nga eto inaalam natin to dahil may usap-usapan at posibilidad mga tol na pwedeng mangyari mismo yan. Dito mismo mga tol sa China, sa Taiwan, North Korea, South Korea, Japan, China, 'di ba? US, China, alam mo 'yon, ang dami mga tol eh. 'Di ba? Lahat
lahat talaga tayo mga tol magiging apektado sa mga pangyayaring yan, no? Anyway, mas maganda na alam natin kung ano yung mga nangyayari dyan. At para tayo mga Pilipino, imbis na magbangayan tayo rito sa Pilipinas mga tol, 'di ba? Katulad na lamang nung nangyaring pagbaha dito sa sa Bicol, o 'di ba makikita niyo mga post ng mga politika. Namumulitika pa rin mga tol. Ay nako, ganyan talaga sila. Anyway, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.